Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin na mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. O eto na ho mga ka-action. Dito na ho natin makikita kung paano ho sila magpapaliwanag sa ombudsman. Kasi ito ho, si Ombudsman Boying Remulla nagsalita na nga ho. Tungkol ho ito sa mga nangyari nung nakaraan na kaguluhan ho sa Senado. So ayon ho dito kay Ombudsman Boying Remulla, kasama sa iimbestigahan yung sinabi ni Jinggoy Estrada regarding sa CCTV. At kasama din ho sa iimbestigahan ito si Robin Padilla. Kumbaga kasama ho sila na magpapaliwanag. O ayan na ho ha. Total, ikaw Senator Robin Padilla, masyado ka naman papapel, hala, galingan nyo ho ang magpaliwanag. Oo. Manunood ho kami kung paano ho kayo magpaliwanag. Oo. So eto mga ka-action, mga kakampeng, panoorin ho muna natin si Ombudsman Boying Remulla. Sir, what about Senator Robin Padilla? According to General Aplasca, he was the last person na nakita sa CCTV na kasama po. Kasama niya sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin pag may nawala dyan. Baka naman siya mapaghinalaan. Kaya gusto natin magpaliwanag ang lahat. Sir, may tuturing ba na obstruction of justice yung nangyari? Definitely, no? Kaya hindi lang yan obstruction of justice, no? Yung discharge of firearms is disturbing. Yung papaputok ng baril. Nasa loob ka ng building. At ang inyong pinuputukan ay law enforcement. That's so ironic na ang law enforcement papuputukan mo ng warning shot. Ano yun? Siya ba ang ano? Hindi ko alam, hindi ko naintindihan saan sila nanggagaling sa bagay na yun. Dagdag na naman ito sa sakit sa ulo ni Jinggoy. Ewan ko na lang sa'yo, Jinggoy Estrada. O narinig mo yan? Robin Padilla, kasama ka sa magpapaliwanag. Ayan, galing-galingan mo ang magpapaliwanag ha. Nang mapapaniwala nyo ho kami. Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, kung balikan ho natin ang sinabi ng Senado na kung saan sinabi ho nila na binigyan nga ho nila ng protective custody ito si Bato de la Rosa nung nandun ho ito sa Senado. Ngayon ang tanong nga natin, may pananagutan ba sila? Diba? Kasi ito, bibigyan ko ho kayo ng example. Pag pumunta ho tayo ng department store at kung may mga gamit ho tayo o bag na dala, siyempre, iiwan ho natin ito sa counter at magbibigay ho sila ng number, di ba? Para hindi magkanda palit-palit. Ngayon, kung halimbawa man once na mawala yung gamit na iniwan mo ho sa counter, siyempre, pananagutan ho yun ng department store. Gets nyo? So, sa pananaw ko, parang ganito din ho sa Senado. May pananagutan ho sila. 'Di ba? Kasi sabi nila, nasa protective custody ho nila si Bato de la Rosa nung nandun ho ito sa Senado. 'Di ba? At doon sa sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na under attack ang Senado. Ako, hindi talaga ako naniniwala na under attack ang Senado that time. Oo. Kasi kung isipin mo ng mabuti kung sino ang una na nagpaputok, 'di ba? Inamin naman, 'di ba? Ng Sergeant at Arms na nag-warning shot ho siya. Kaninong tao ba ang Sergeant at Arms? 'Di ba sa Senado? Una sila 'di ba? Silang nauna mag-warning shot. Gumanti lang ho ang NBI, 'di ba? Lumalabas sa investigasyon na mas marami ang Sergeant at Arms nagpaputok, 'di ba? Kaya
paano masabi ni Cayetano na under attack ang Senado? Ang unang nagpaputok ho, ang nag-warning shot, ang tao ng Senado. Di ba? Napakasimple mga ka-aksyon, mga kakamping. Anyway, aabangan ho natin itong kung sakali maimbitahan ho ito si Senator Robin Padilla at saka si Senator Jinggoy Estrada. Magpapaliwanag lang ho naman kayo. Oo. Saka na pag-aaralan kung kayo ba ay may pananagutan. Kaya aabang-abang na lang ho kami. Basta kay nakakatawa ho talaga ang mga nangyayari sa Senado. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.